nakakagulat na pangyayari ang ngayon ay lumitaw mula sa London. Biglaang nagpatawag ang parlamento ng United Kingdom ng isang espesyal na sesyon upang suriin ang maharlikang katayuan ni Camilla. Kasunod ng sunod-sunod na mabibigat na paratang na umano'y nagdulot siya ng malaking pinsala sa imahe ng monarkiya. Kung maipapasa ang panukala, maaaring humarap si Camilla sa isang makasaysayang botohan na posibleng magtanggal sa kanya ng lahat ng titulong maharlika at mga pribilehiyong ilang dekada niyang ipinaglaban upang makamit. Sa sandaling kumalat ang balita, agad na kumilos ang kanyang pangkat ng mga abogado. Isang serye ng mga emergency meeting ang isinagawa sa likod ng mga saradong pinto habang desperado siyang naghahanap ng paraan upang lumaban at pigilan ang prosesong mabilis nang kumakampi laban sa kanya. Ngunit hindi pa iyon ang pinaka-nakakagulat na bahagi. Sa gitna ng lumalakas na presyon mula sa lahat ng panig, personal na hinanap ni Camilla si Haring Charles upang humingi ng tawad at proteksyon mula sa pinakamakapangyarihang lalaki sa Britain. Gayunman, napakalamig ng naging tugon sa kanya. Kaya maging ang mga veteranong tagamasid ng pamilya royal ay labis na nabigla. Ito na ba ang simula ng katapusan ng posisyon ni Camilla sa loob ng British royal family? At ang tunay bang reaksyon ni Haring Charles ay isang pagtatangkang protektahan ang monarkiya? O ang huling dagok na maaaring tuluyang magtulak kay Camilla sa bingit? Isang hindi inaasahang espesyal na sesyon puno ng tensyon at mabibigat na kahihinatnan ang minadaling ipatawag. Ang tanging sentro ng krisis na ito ay si Camilla, ang babaeng ginugol ang halos buong buhay sa pag-ahon mula sa anino patungo sa liwanag. Mula sa pagiging figura ng pagdududa hanggang sa pagiging queen consort, ngunit ngayon ay nakatayo sa bingit ng pagkawala ng lahat. Sa gitna ng unos na ito sa palasyo ay si Reyna Camilla, isang babaeng ang buhay ay matagal nang minarkahan ng walang tigil na pagsusuri, batikos at kaguluhan. Mula nang koronahan siya sa tabi ni Haring Charles III, walang pagod niyang sinikap buuin ang imahe ng isang tapat na katuwang at matatag na sandigan ng monarko. Ngunit ang anino ng kanyang nakaraan at ang kontrobersyang nakapaligid sa kanya ay hindi kailanman tunay na nawala. Sa kabilang panig ng legal at pampolitikang labanan ay ang punong ministro ng Britain, isang tusong politiko na laging inuuna ang kaligtasan ng pamahalaan at ang tiwala ng publiko higit sa lahat. Ang ugnayan ng palasyo at ng 10 Downing Street ay matagal nang nakasalalay sa maselang balanse. Ngunit ang emergency meeting na ito ay opisyal nang pumunit sa diplomatikong tabing na iyon at itinulak ang dalawang pinakamakapangyarihang puwersa sa bansa tungo sa isang direktang paghaharap. Ang puwersang nagtutulak kay Camilla sa bingit ay nagmula sa makakapal na dokumentong ipinapasa ngayon sa mga mesa ng komite. Mula pa sa simula ng taon, sunod-sunod na iskandalo tungkol sa pamamahala ng mga royal charity at mga naipuslit na panloob na impormasyon tungkol sa marangyang pamumuhay ang walang tigil na inilalantad ng media. Dumating ang sukdulan isang buwan bago nito, noong Mayo, nang lumitaw ang mga paratang na masyado raw siyang nakialam sa matataas na appointment sa pamahalaan. Nagdulot ito ng matinding galit ng publiko dahil umano sa paglabag sa prinsipyo ng monarkiya na manatiling neutral sa politika. Para sa mga miyembro ng parlamento, mabilis at nakababahalang nasisira ang reputasyon ng monarkiya. Hindi sila maaaring maupo lamang at manahimik habang ang isang institusyong umiral sa loob ng 1,000 taon ay niyayanig ng isang individual. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng parlamento,
napakatindi ng tensyon na maririnig ang bahagyang kaluskos ng papel. Sa bawat mesa ng mga MP, katabi ng opisyal na agenda, nakalapag ang mga liham na walang pangalan na misteryosong lumitaw bago magsimula ang sesyon. Payak na puting sobre ang mga iyon. Walang selyo, walang return address. Ngunit ang laman ng mga ito ay naghatid ng mabibigat na akusasyon. Inilantad ang mga nakatagong sulok ng maharlikang buhay ni Camila at tahasang idineklara siyang pinakamalaking banta sa kaligtasan ng dinastiya. Bawat linya ng malalaking titik ay tumama na parang malamig na talim, lalo pang nagpapalalim sa pangamba ng mga politiko sa isang ganap na krisis konstitusyonal. Mula sa kanyang pribadong silid sa Buckingham Palace, tahimik na pinanood ni Camila ang sesyon sa monitor. Mahigpit na nakakapit ang kanyang mga kamay na puno ng alahas sa mga patungan ng upuan. Nanginginig ang kanyang mga daliri, inilalantad ang malalim na pagkabalisa na pilit niyang itinatago sa likod ng maayos na ayos at kalmadong mukha. Nakatitig ang kanyang mga mata sa ekspresyon ng bawat MP habang binabasa nila ang mga liham. Mula sa pagkabigla, naging seryoso ang kanilang mga mukha at kalaunan ay napalitan ng malamig na pagtango ng pagsang-ayon. Napagtanto ni Camila na may mga puwersang hindi nakikita, nagtatago sa anino, na matagal nang naghahanda para sa araw na ito. Ginawa nilang malupit na sandata ng manipulasyon sa publiko ang mga liham na walang pangalan. Bawat salitang puno ng paghatol ay umaalingaw-ngaw sa ilalim ng mataas na kisame ng Westminster. Itinuturo kay Camila ang pananagutan sa reputasyon ng bansa. Nagsalita sila tungkol sa tiwala ng publiko, sa kadalisayan ng monarkiya, at sa pangangailangang alisin ng pamilya royal ang mabibigat nitong pasanin upang mabuhay. Bawat pahayag ay may bigat ng isang hatol na guilty. Hindi nangangailangan ng malinaw na legal na ebidensya, kundi sapat na ang mabigat na puwersa ng galit ng publiko. Habang humahaba ang sesyon hanggang hapon, isang opisyal na anunsyo mula sa Speaker ng House of Commons ang naghatid ng nakamamatay na dagok sa huling natitirang pag-asa ni Camila. Hindi titigil ang parlamento sa simpleng pagsaway o rekomendasyon. Papunta na sila sa isang pinakamataas na botohan. Isang walang kapantay na proseso upang suriin at posibleng tuluyang alisin ang kanyang maharlikang katayuan. Mag-isang nakaupo sa katahimikan ng royal residence, nakaramdam si Camila ng lamig na gumapang sa kanyang gulugod. Ang kanyang kinabukasan, ang kanyang korona, at ang dangal ng isang babaeng isinakripisyo ang kabataan upang marating ang posisyong ito ay hindi na nakasalalay sa kamay ng makapangyarihan niyang asawa o sa karaniwang royal protocol. Ngayon, nakapatong na ito sa timbangan ng isang mapanganib na botohan, kung saan ang bawat boto ng politiko ang magpapasya sa kanyang kapalaran sa ilalim ng walang awang paghatol ng kasaysayan. Para kay Camila, ang mundong nakapaligid sa kanya ay hindi na ang ligtas na kanlungan ng pamilya royal. Ito ay naging isang nakakasakal na kulungang salamin, kung saan bawat galaw niya ay minamasdan. Patuloy na dumarating ang mga kumpidensyal na ulat mula sa kanyang pinakamalapit na lupon, dala ang nakakagulat na panloob na impormasyon. Ang krisis sa parlamento ay hindi lamang basta kusang pampolitikang reaksyon, kundi resulta ng isang maingat at sistematikong planong binuo mula mismo sa puso ng pamilya royal. Sa mga sulok na natatago sa likod ng makakapal na kurtinang pelus ng mga royal residence, isang lihim na alyansa ang nabuo.
Ang ilang mataas na miyembro ng pamilya na dati palaging nagpapakita ng magalang na ekspresyon at diplomatikong ngiti sa harap ng mga kamera ay tahimik na ngayong nakikipagkamay sa mga politiko ng oposisyon sa 10 Downing Street. Nagpalitan sila ng mga ligtas na dokumento at nagsagawa ng mga pulong na hindi nakatala sa opisyal na iskedyul. Lahat ay nakatuon sa pagpapabilis ng proseso upang alisin si Camila. Ang kanilang mga motibo ay binalot sa salitang paglilinis at pagliligtas sa institusyon. Ngunit malinaw na nauunawaan ni Camila na isa itong malamig na paglilinis. Isang pagkakataon para itaboy nila ang babaeng kailanman ay hindi nila tunay na tinanggap sa hanay ng lehitimong dugong maharlika. Sa harap ng pagtataksil na papalapit mula sa lahat ng panig, pilit na pinigilan ni Camila ang sarili na tuluyang lamunin ng takot. Ipinatawag niya ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang mga tagapayo at abogado sa pribadong silid-aralan, kung saan nakalatag sa ibabaw ng mesa de mahogany ang mga mapa ng estratehikong komunikasyon at mga legal na dokumento. Namumula ang kanyang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog, ngunit nanatiling mahigpit ang pagkakasara ng kanyang mga labi. Palatandaan ng tibay ng isang taong matagal nang nasanay na mabuhay sa gitna ng mga unos. Inutusan niya ang kanyang koponan na gawin ang lahat ng makakaya upang pigilan ang kampanyang paninira. Hanapin ang anumang natitirang kaalyado sa House of Commons at maghanda ng isang malakas na legal na kontraopensiba upang patayin ang apoy na naglalagablab sa parlamento. Ngunit ang bawat hakbang ng kanyang koponan ay bumangga sa isang matigas na pader. Ang mga paunang tawag sa mga maimpluwensyang MP ay magalang na tinanggihan o sinagot lamang ng malabong pangako. Ang mga artikulong isinulat ng kanyang mga eksperto sa media upang pakalmahin ang publiko at ipinadala sa malalaking pahayagan ay agad ding ibinasura, pinalitan ng mga nakakagulat at mapanirang headline. Bawat planong iminungkahi niya ay mabilis na nababasag, na para bang laging nauuna ng isang hakbang ang kabilang panig at ganap na alam ang bawat kilos niya sa dilim. Unti-unting kinain ng kawalan ng pag-asa ang diwa ni Camila nang mapagtanto niyang ang sistemang pangdepensa na matiyagan niyang itinayo sa loob ng maraming taon ay unti-unting gumuho sa harap ng mas makapangyarihang puwersa. Umabot sa sukdulan ang pagkakaipit ng pumasok sa silid ang isang pinagkakatiwalaang abogado, maputla ang mukha, at inilapag sa mesa ang isang dokumentong minadaling kopyahin. Isa itong sinaunang batas na ipinasa ilang siglo na ang nakalipas sa panahon ng mga absolutong monarko. Isang batas na matagal nang natabunan ng alikabok ng kasaysayan at inakalang tuluyan ng naglaho sa modernong jurisprudence. Ibinibigay ng batas na ito sa parlamento, katuwang ang korona, ang pinakamataas na kapangyarihang permanenteng tanggalan ng lahat ng titulo, pribilehiyo, at katayuan ang sinumang miyembro ng royal family. Kung matutukoy ng isang konseho na siya ay banta sa seguridad o reputasyon ng bansa. Habang isinasalin at sinusuri ang bawat linya ng formal at makalumang teksto, naramdaman ni Camila ang paninikip ng kanyang dibdib at ang pagbilis ng kanyang paghinga. Hindi na ito isang karaniwang labanan sa media, kung saan maaari siyang umasa sa simpatiya o sa paglipas ng panahon upang baguhin ang opinyon ng publiko. Ang paglitaw ng batas na ito ay isang nakamamatay na dagok, isang perpekto at halos hindi matututulang legal na pundasyon na masusing hinukay ng kanyang mga kalaban mula sa nakaraan upang gawing lehitimo
ang pagpapatalsik sa kanya. Habang nakatanaw sa bintana, sa kumikislap na mga ilaw ng London, naramdaman ni Camila ang isang kalungkutang umabot hanggang buto. Ang digmaan ay tuluyan ng lumampas sa kontrol ng opinyon ng publiko at ang kanyang kapalaran ay ipinapasya na ngayon ng malulupit na tuntunin ng isang larong maharlika kung saan walang puwang ang awa. Sa loob ng aklatan ng palasyo, nangingibabaw ang amoy ng lumang balat at naninilaw na pahina. Doon, nakikipaghabulan sa oras ang pinakamahuhusay na abogado ni Camila. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara sa mesa, walang tigil nilang binubuklat ang mga modernong legal na dokumento sa paghahanap ng kahit pinakamaliit na butas. Nakatuon ang kanilang pangunahing argumento sa pagiging katawa-tawa ng paggamit ng isang batas mula sa nagdaang mga siglo. Isang batas na kabilang sa panahon ng piyudal at autoritaryang pamamahala at ganap na salungat sa mga makabagong prinsipyo ng konstitusyon at karapatang pantao. Patuloy na minamarkahan at sinasalungguhitan ng pinuno ng kanyang legal team ang mga probisyong nagpapakitang lipas na ang batas. Wala na itong praktikal na kabuluhan at ang paggamit nito ay magiging isang nakapangingilabot na pag-atras para sa sistemang pangkatarungan ng bansa. Ngunit taliwas sa sigasig ng mga abogado, nanatiling hindi gumagalaw si Camila. Nakaukit sa kanyang muka ang malalalim na guhit ng pagod, habang ang walang buhay niyang mga mata ay nakapako sa mga salansan ng dokumentong nakakalat sa sahig. Bawat pagsusuri, bawat legal na posibilidad na binabanggit sa silid ay lalo lamang nagpapabigat sa nakakasakal na tensyon. Dahan-dahan niyang hinaplos ng manipis na daliri ang singsing na pamana sa kanya, tila naghahanap ng kahit kaunting espiritual na ginhawa. Ngunit ang lamig ng metal ay lalo lamang nagpaalala sa kanya ng malupit na katotohanan. Ang pagkabalisa ay hindi na isang panandaliang damdamin. Isa na itong bigat na halos mahawakan, dumidiin sa kanyang dibdib at nagpapahirap sa bawat paghinga. Kinabukasan, mabilis na lumala ang tunggalian at lumipat sa Supreme Chamber ng Parlamento. Sa kabila ng daan-daang pahina ng petisyon at matitinding pagtutol mula sa mga abogado ni Camila, nanatiling nakakatakot ang lamig at determinasyon ng mga MP. Wala silang pakialam kung lipas na ang batas. Ang kailangan lamang nila ay isang legal na sandatang sapat ang lakas upang lutasin ang kasalukuyang krisis sa reputasyon ng monarkiya. Umalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng Westminster ang mariing hampas ng martilyo ng speaker na nagdeklara na inaprubahan ng parlamento ang paggamit sa sinaunang batas na ito bilang opisyal na legal na batayan. Ang desisyong iyon ay tumama na parang isang balde ng yelong tubig sa huling marupok na pag-asa ni Camila. At itinulak ang pagsusuri sa kanyang maharlikang katayuan sa isang landas na halos hindi na mababalikan. Lalong naging mapanganib ang sitwasyon nang ang lahat, lalong lumubha ang sitwasyon nang ang lahat ng sumunod na apela ng kanyang legal team ay mabilis na ibinasura ng mataas na hukuman nang walang anumang kasiyasyang paliwanag. Ang sistemang panghukuman na minsan niyang pinaniwalaang maaaring maging lugar kung saan makakahanap siya ng katarungan ay tila biglang nagsara ng pintuan sa bawat pagsusumamo niya. Sunod-sunod na bumagsak, na parang domino ang mga legal na proteksyon at pananggalang para sa isang miyembro ng royal family sa ilalim ng presyon ng isang hindi nakikitang kamay na tila makapangyarihan sa lahat.
Tumayo si Camila at dahan-dahang lumakad patungo sa balkonahe, nakatanaw sa tahimik na patio ng palasyo. Ginulo ng malamig na hangin sa gabi ang kanyang pilak na buhok, ngunit hindi niya ito inayos. Napagtanto niyang ang larong ito ay matagal nang napagpasyahan. Bago pa man ito magsimula, ang sinaunang batas na yon ay hindi isang aksidenteng natuklasan, kundi isang bitag na maingat na inihanda ng maaga. Isang pampulitikang hatol kamatayan na binalot sa anyo ng makasaysayang tradisyon. Ang pintuang nagbabantay sa kanyang maharlikang katayuan, ang pintuang ginugol niya ang kalahati ng kanyang buhay upang maabot, ay dahan-dahan nang nagsasara, matatag, walang awa, at iniiwan siyang mag-isa sa ganap na pag-iisa. Sa gitna ng lubos na pagkakahiwalay na nilikha ng mga legal na hadlang, napagtanto ni Camila na ang huling muog na maaari niyang kapitan ay ang pagmamahal at pinakamataas na kapangyarihan ni Haring Charles III. Isang gabing malalim na, pinuntahan niya ang hari sa pribadong silid-aralan nito. Isang silid na puno ng amoy ng sandalwood at napapalibutan ng seryosong mga larawan ng maharlikang angkan. Hindi nadala ni Camila ang mapagmataas na tindig ng isang reyna. Mabigat ang kanyang mga hakbang at bahagyang nakayuko ang kanyang mga balikat sa bigat ng kawalan ng pag-asa. Sa harap ng lalaking nakasama niyang humarap sa hindi mabilang na unos sa loob ng maraming dekada. Bahagya niyang ibinaba ang ulo. Mahigpit niyang hawak ang kanyang panyo na seda, habang ang kanyang mga mata ay hayagang nagmamakaawa para sa proteksyon. Isang pampublikong deklarasyon mula sa kanya na maaaring makabasag sa presyong nagmumula sa parlamento. Ngunit ang tugon ni Haring Charles III ay tila isang nakamamatay na saksak sa kanyang puso. Nakaupo lamang ito sa likod ng malaking mesa, hindi gumagalaw. Ang pagod nitong mga mata ay umiiwas sa kanyang tingin, habang ang mga daliri nito ay mahigpit na magkakakrus, malinaw ang bigat ng dinadalang pagkabagabag. Mahaba, mabigat, at nakakasakal ang katahimikan bago niya ibinigay ang kanyang pasya sa pamamagitan ng bahagyang ngunit matatag na pag-iling ng ulo. Sa halip na tumayo upang ipagtanggol ang kanyang asawa, pinili ni Charles ang kaligtasan ng trono. Ipinahayag niyang igagalang at susundin niya ang pasya ng parlamento, ang tungkulin sa korona, at ang kaligtasan ng institusyon ay nanaig laban sa personal na damdamin. Makikita sa kanyang mga mata ang kawalan ng magawa, ngunit naroon din ang hindi maikakailang lamig, palatandaan. Nahanda siyang isakripisyo si Camila upang mapanatili ang marupok na kapayapaan ng monarkiya. Hindi pa man lubusang humuhupa ang sakit ng pagtanggi, humarap muli si Camila sa isa pang matinding dagok sa emergency meeting ng royal family na agad na sumunod. Sa malaking silid-pulong ng Buckingham Palace, mabigat sa tensyon at puot ang hangin. Nakaupo si Prinsipe William sa tapat niya, matigas ang mukha at naglalabas ng malamig na awtoridad. Walang pagpipigil niyang ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa mga kaguluhang dinala ni Camila sa pamilya. Bawat kilos at tingin niya ay nagpapahiwatig ng matalim na pagpuna, iginigiit na ang mga kontrobersya at iskandalong nakapaligid kay Camila sa loob ng maraming taon ay nagdulot ng seryosong pinsala, sumira sa tiwala ng publiko at nagpahina sa reputasyon ng monarkiya. Hindi nagtapos sa pagkondena ang kalupitan ni William. Bilang tagapagmana ng trono, tinitigan niya si Camila at hayagang ipinahayag ang buong suporta niya sa proseso ng parlamento. Para sa kanya,
Ang pag-alis sa mga titulo ni Camila ay hindi lamang pansamantalang solusyon, kundi isang kinakailangang hakbang. Isang paglilinis na kailangan upang protektahan ang kinabukasan ng monarkiyang balang araw ay kanyang mamanahin. Ang matatag niyang paninindigan ay sinabayan ng tahimik na pagtango ng iba pang miyembro ng pamilya sa silid. Ginagawang isang walang salitang hukuman ang pulong, kung saan si Camila ay hinahatulan ng mga taong minsan niyang tinawag na pamilya. Nang matapos ang pulong, lumabas si Camila ng silid na tila natulala. Umaling-awngaw sa kanyang mga tainga ang pagkabigla. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng bintana sa pasilyo, nakatingin sa dilim na bumabalot sa mga hardin ng palasyo. Malinaw na nakahantad sa kanya ang malupit na katotohanan. Ang huling natitirang ugnayang nagdudugtong sa kanya sa mundong ito ng kapangyarihan ay naputol na. Ang katapatan, mga sakripisyo, at maharlikang katayuang buong tiyaga niyang itinayo sa loob ng maraming taon ay naging walang halaga sa harap ng pinakamataas na interes ng monarkiya. Napagtanto ni Camilla na halos nawala na ang lahat ng suporta mula sa royal family. Itinulak siya sa gilid ng angkan, lubusang nag-iisa, lantad, at walang pananggalang sa rumaragasang unos na naghihintay na lamunin siya. Ang bagyong namumuo sa likod ng mga pader ng palasyo ay tuluyan ng umapaw sa mga lansangan. Ginagawang malupit na larangan ng opinyon ng publiko ang buong Britain. Mula sa malalaking liwasan ng London hanggang sa maliliit na bayan sa mga probinsya, isang hindi pa nararanasang alon ng matinding protesta ang sumiklab at kumalat ng napakabilis. Sa ilalim ng mahinang ulan, nagtipon ang galit ng mga tao, itinaas ang mga placard at nanawagan ng ganap na paglilinis sa monarkiya. Umapaw sa social media ang mga kritikal na hashtag, chismis at negatibong teorya tungkol kay Camila. Maging ang mga tabloid at respetadong broadsheet ay naglabas ng matatalim na pagsusuri, hinimay ang bawat nakatagong bahagi ng kanyang buhay, at ginawang sentro ng pambansang galit ang babaeng nasa pinakatuktok ng royal household. Sa harap ng pagtalikod ng pamilya at pagtanggi ng lipunan, naramdaman ni Camila na unti-unting nabibitak ang kanyang posisyon araw-araw. Habang papalapit ang huling botohan, bumagsak sa pinakamababang antas ang suporta ng publiko sa kanya. Ang mga liham ng panghihikayat ay kumunti hanggang sa tuluyan ng naglaho, pinalitan ng malamig na katahimikan mula sa mga charity na dati niyang tinatangkilik. Habang nakatanaw siya sa mahigpit na nakasarang kurtina ng palasyo at naririnig ang malalayong sigaw sa labas, marahas na nagpalipat-lipat ang kanyang isip sa pagitan ng sugatang pagmamataas at matinding takot sa ganap na pagbagsak. Naunawaan niyang kung patuloy siyang mananahimik at magtitiis sa bawat dagok, madudurog siya nang walang pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Ang desperadong presyong ito ang nagtulak kay Camila na gumawa ng isang matapang at napakataas na pusta na desisyon. Sa gabi bago ang botohan, lumabas siya sa isang live national television broadcast sa isang payak na tagpuan. Walang magarbong simbolo ng kapangyarihan. Nakasuot siya ng simpleng madilim na damit. Maayos ang pagkakaayos ng kanyang pilak na buhok, ngunit hindi nito maitago ang pagod na nakaukit sa kanyang payat na mukha. Sa harap ng mga kamera, umupo si Camila ng tuwid ang likod, mahigpit na magkahawak ang mga kamay sa kanyang kandungan upang pigilan ang panginginig. Kusang pagharap sa direktang paghatol ng milyon-milyong manonood ang pinakamalaking sugal ng kanyang buhay. Nang magsimula ang kanyang talumpati,
pumili si Camila ng hindi inaasahang paraan. Yumuko siya at sa mabagal at malungkot na mga salita, inamin ang kanyang mga pagkakamali noon at ang mga kahinaang matagal niyang itinago. Bawat pigil na kilos, bawat mabigat na pagpikit ay tila natural, parang isang babaeng hinuhubad ang kanyang maharlikang baluti upang ilantad sa mundo ang kanyang mga sugat. Ngunit habang nagsisimula ng lumambot ang opinyon ng publiko sa tila tunay niyang pagsisisi, naglabas si Camila ng isang banayad ngunit napakahusay na kontra-atake. Sa tono na puno ng pahiwatig at maingat na piniling mga salita, banayad niyang ipinahiwatig na ang nakikita ng publiko ay dulo lamang ng malaking yelong nakatago sa ilalim ng dagat. At sa malalalim na pasilyo ng royal family ay may mga nakapangingilabot panglihim na hindi pa nabubunyag. Ang kanyang paglitaw sa telebisyon ay nagdulot ng matinding psikolohikal na pagkabigla sa buong bansa. Ilang minuto lamang matapos magdilim ang mga screen, ang dating nagkakaisang opinyon ng publiko ay nahati at nagkawatak-watak. Sa mga kafe at online forum, sumiklab ang maiinit na debate sa pagitan ng dalawang malinaw na panig. Ang isa ay nagsimulang makaramdam ng awa, nakikiramay sa isang babaeng nag-iisa at ginagawang kambing na alay para sa institusyon. Ang kabila naman ay lalo pang nagalit. Itinuturing ang kanyang mga palihim na banta bilang kasuklam-suklam na pang-blackmail laban sa monarkiya. Matagumpay na naitanim ng talumpati ang binhi ng pagdududa sa isipan ng publiko sa bisperas ng nakatakdang botohan, ginagawang mabigat, tahimik, at puno ng unos ang huling gabi bago ang pasya. Kinabukasan, pumasok ang liwanag ng umaga sa makukulay na stained glass window ng Westminster Palace, nagpapakalat ng putol-putol na kulay sa sinaunang sahig na bato. Ngunit sa loob ng malaking bulwagan ng parlamento, na natiling mabigat, madilim, at nakakasakal ang kapaligiran. Tila huminto ang buong Britain sa umagang iyon, nakabitin sa sama-samang paghihintay. Mula sa mga bihasang politiko at nagmamadaling media crew hanggang sa ordinaryong mamamayang nakatutok sa kanilang mga screen, lahat ng mata ay nakatuon sa makasaysayang botohang ito. Sa masisikip na hanay ng berdeng leather benches sa House of Commons, magkakatabing nakaupo ang mga miyembro ng parlamento. Nakaukit sa kanilang mga mukha ang bigat ng sandali at kitang-kita ang tensyon. Matagal nang nawala ang mga bulungan, napalitan ng katahimikang puno ng kuryente. Ang bigat ng desisyong kanilang ibibigay ay higit pa sa personal na kapalaran ng isang babae. Maaari nitong baguhin ang mismong istruktura ng kapangyarihan sa isang sistemang monarkikal na nabuhay sa loob ng maraming siglo. Mula sa isang lihim na lugar ng pagmamasid, inilunsad ng pinakapinagkakatiwalaang mga tagapayo ni Camila ang huli at desperadong paglolobi. Mga bungkos ng maingat na inihandang dokumento at mapanghikayat na memorandum ang mabilis na ipinasa sa mahahalagang MP hanggang sa sandaling buksan ang mga kahon ng balota. Ngunit ang malamig at matigas na kapaligiran sa bulwagan ay nagpapakitang huli na ang lahat ng pagsisikap na iligtas siya. Sa halip na palambutin ang kanilang paninindigan, ang malabong talumpati ni Camila noong nakaraang gabi ay lalo lamang nagpatigas sa determinasyon ng mga politiko na alisin ang itinuturing nilang mapanganib na banta sa buong institusyon ng monarkiya. Tahimik na ipinamahagi ang mga blangkong balota. Ang tuloy-tuloy na gasgas ng mga panulat sa papel ay tila lagda sa isang hatol na hindi na mababawi.
Nang sa wakas ay umakyat ang Speaker ng House of Commons sa mataas na plataporma, hawak ng mahigpit ang opisyal na resulta, bumagsak ang ganap at nakabibinging katahimikan sa buong bulwagan. Tila napigil ang bawat paghinga sa paghihintay. Dahan-dahang umalingaw-ngaw ang anunsyo, ngunit may bigat at tigas na parang bakal. Sa napakalaking mayorya, bumoto ang parlamento upang opisyal at permanenteng gamitin ang sinaunang batas, tanggalan si Camila ng lahat ng maharlikang katayuan, titulo, pribilehiyo, at koronang matagal niyang ipinaglaban. Ang hatol ay agad na nagpadala ng malalakas na pagyanig sa buong bansa. Sa mga lansangan, may mga nagdiwang. Sa loob ng royal circles, marami ang natigilan sa hindi makapaniwala. Sa malalim na pag-iisa ng kanyang pribadong silid sa Buckingham Palace, nakaupo si Camila nang hindi gumagalaw sa harap ng malaking telebisyon. Pinanood niya ang paghampas ng kahoy na martilyo sa mesa. Isang tuyong tunog na karaniwan, ngunit mapangwasak. Isang tunog na tuluyan nang pumutol sa kanya mula sa buhay royal na napakatagal niyang ipinaglaban. Sa mga sandaling sumunod sa mapaminsalang pasyang iyon, hindi umiyak si Camila ng hysterical at hindi rin siya bumagsak sa kawalan. Sa halip, tumayo siya ng tahimik at marangal, saka dahan-dahang lumakad patungo sa kanyang eleganteng vanity table. Doon, tinitigan niya ang sariling refleksyon sa salamin na para bang iyon na ang huling pagkakataong makikita niya ang sarili bilang bahagi ng maharlikang mundo. Sa mahinahon, sinadya at halos ritual na kilos, isa-isa niyang tinanggal ang mga simbolikong alahas. Ang kumikislap na hikaw na diamante na isinuot niya sa maraming okasyong pang-estado. Ang masalimuot na royal brooch sa kanyang dibdib. At sa huli, ang malalim na asul na sash na sumasagisag sa kanyang mataas na titulo bilang Queen Consort. Maingat at may paggalang niyang inilagay ang bawat piraso sa bukas na kahong pelus. Isang tahimik na pagsuko sa nakaraang minsan niyang pinahalagahan ng lubos. Saglit na nanginig ang kanyang mga balikat. Halos hindi mapapansin. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bumalik sa kanyang mga mata ang nakakatakot na lamig at tibay. Malinaw niyang naunawaan na maaaring agawin sa kanya ang mga titulo at panlabas na simbolo ng kapangyarihan, ngunit ang mga lihim, kaalaman, at alaala na nakatago sa kanyang isipan ay hindi kailanman maaagaw ng anumang kapangyarihan sa mundo. Ilang oras matapos maging opisyal ang pampolitikang hatol, isang makintab na itim na sasakyan ang tahimik na lumabas sa likurang tarangkahan ng palasyo. Habang unti-unting kumukupas ang liwanag ng araw. Walang seremonya, walang honor guard, at walang kumpol ng mga kamera ng press upang itala ang kanyang pag-alis. Tuluyan, nang umatras si Camila mula sa pampublikong buhay, nagtungo sa isang luma at liblib na estate sa malayo at mahanging bahagi ng kanayunan ng England. Doon, napapalibutan ng mga hubad na punong walang dahon at makapal na hamog sa buong taon, sinimulan niya ang isang buhay na malayo sa mundo, protektado mula sa walang tigil na mapanuring mga mata ng lipunang minsan siyang ipinagbunyi at pagkatapos ay hinatulan. Ang makasaysayang tirahan na may lumalangit-ngit na sahig at mga pader na nababalutan ng ivy ay tila mabigat na kurtinang humarang sa pagitan niya at ng mga pasilyo ng kapangyarihang minsan siyang nasa pinakasentro.
Ngunit ang katahimikan ni Camila sa mahamog na kanayunan ay hindi nangangahulugang pagsuko o pagkatalo. Sa likod ng mahigpit na nakasarang mga pinto ng liblib na manor, patuloy na nagliliwanag hanggang hating gabi ang ilaw sa kanyang pribadong silid-aralan. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa mga konektadong lupon sa London. Mga pribadong abogado at kinatawan mula sa malalaking international publishing house ang palihim umanong dumadalaw sa kanyang bagong tirahan sa ilalim ng takip ng dilim. Sa mga elite drawing room, ibinubulong na muling binubuo ni Camila ang mga lumang alyansa. Maingat na inaayos ang kanyang malawak na tala, classified documents, at mga naitalang pag-uusap, lahat bilang paghahanda sa isang bago at mas malupit na kabanata. Ang estratehikong pagbubunyag ng mga sumasabog na lihim na matagal nang nakatago sa loob ng mga pader ng palasyo. Tuluyan nang nagsara ang pelos na kurtina ng kanyang royal title. Ngunit ang isang mapanganib na bagong larong nilalaro sa dilim ay kasisimula pa lamang. At tinitiyak nitong ang kwento ng pambihira at matatag na babaeng ito ay malayo pa sa katapusan.